Ano daw mas masakit? Ang umibig o ang maoperahan? Nag-post ako ng Q&A sa Facebook at isa yun sa mga natanggap ko na tanong. So naisip ko, maganda siguro na gumawa ako ng isang buong video tungkol doon para maintindihan nyo kung ano talaga yung mas masakit. Yung magmahal o yung maoperahan. February 6, 2015, pinanood ko ang That Thing called Tadhana. Kinabukasan, February 7, umakyat ako ng Baguio, biglaan at mag-isa. Meron akong ex-girlfriend. Kilala ko na siya mula nung mga bata pa kami. Nung naging high school na siya, ewan ko ba kung bakit bigla na lang ako nagkagusto sa kanya. Graduate na ako ng nursing noong niligawan ko siya. College naman siya noon sa isang school sa Intramuros, Manila. In short, naging kami. In love kami noon sobra. Sinurprise ko siya. Sabi ko alis kami. Medyo nagulat pa siya noon nung nasa bus station na kami papuntang Baguio. Sobrang saya niya. Hawak yung mga ticket namin. Pagdating namin sa Baguio, naglibot-libot kami. Walang katapusang kwentuhan. At kung ano-ano pa. In love eh. Halos ayaw na naming matapos yung weekend na yun. Pagbalik namin ng Manila, halos ayaw pa naming umuwi. Kaya sumakay kami ng MRT mula North Ave hanggang doon sa Taft Avenue at pabalik. Dala-dala yung mga bag namin at mga pinamiling pasalubong. Sobrang nakakapagod pero worth it. Ilang months after nun, bumalik ulit kami sa Baguio. Iba kasi pag mahal mo yung lugar eh, tapos kasama mo pa yung mahal mo. Naging masaya naman kami. Ramdam naman naming minahal namin ang isa't isa. Nagtatrabaho ako bilang ahente sa isang BPO company at dahil sa trabaho kong yun, na night shift, naging literal na ang araw ko ay gabi niya. Nagkaka-oras lang kami in between. Tapos nagtagal yung ganyung setup. Hanggang sa nangyari na nga yung kinakatakot ko. Bumalik ex niya, wala nang oras sa isa't isa. Siya nag-aaral, ako nagtatrabaho. Lagi na lang kami nag-aaway. Minsan parang nag-aaway na lang kami para may mapag-usapan lang. Hanggang sa nagkandaletse-letse na nga. Pinilit namin ibalik ang dati. Ang maging masaya. Ang maging okay. Pinilit namin maging kami ulit yung mga taong dating kami. We even agree na bumalik sa Baguio. Baka sakaling umepekto pa yung magic. Pero pag nagbiro talaga ang tadhana, masakit talaga. Nalaman ko na lumalabas na ulit sila ng ex niya na hindi ko alam. Minsan may usapan kami na lalabas kami sa ganitong araw para kumain o mag-date. Nag-vacation leave pa ako noon pero walang sumipot sa akin sa tagpuan. Nalaman ko na lang magdamag pala sila magkasama ng ex niya at yung mga kaibigan niya. Hanggang isang araw, kinausap niya ako. Gusto daw niyang mag-focus sa pag-aaral. Gusto daw niyang matupad yung mga pangarap sa kanya ng nanay niya. Which is okay naman sa akin. Sinong boyfriend ba ang ayaw masenso ang buhay ng girlfriend niya? Pero ang hindi ko magets ang point kung bakit kailangan ng breakup. Gayong magkakilala naman na kami nung nag-college siya. Hindi naman ako naging sagabal noon. Hanggang sa marinig ko ang mga salitang, "Tama na, Joff.
ayoko na. Mula pagkabata namin, magkakilala na kami. Tinapos lang niya yung 5 words. Tapos, kinabukasan, malalaman ko na kasama pala niya yung ex niya. Sa isang probinsya dito sa norte. February 6 ko pinanood ang That Thing called Tadhana. February 7 ng 4 p.m. naisipan ko umakyat ng Baguio. 8 p.m. nakasakay na ako ng bus. Sabi nila, don't look for love on the same place where you've lost it. Para sa akin okay lang eh. Kasi dito mo magigauge ang sarili mo kung gaano na kalayo ang na-move on mo from your major heartbreak. Habang ginagawa ko to, nakaupo ako sa Burnham Park, sa isang bench kung saan kami dating nakaupo. Somehow, masasabi ko na okay na ako. Hindi na ganun kasakit gaya ng dati. Masaya na ako. Totoong walang forever, pero may good memories na kasave-save na pwede mong balik-balikan. Masasabi mong, okay na rin yun. At least na pagdaanan. Hindi na ako galit sa kanya o sa ginawa niya sa akin. Alam ko parehas na kaming masaya. Where do broken hearts go? Sa tingin ko wala. Walang place na hindi mo maalala ang ex-lover mo. Love doesn't totally forget. It only let things pass and fade.